Oroqueta, Misamis Occidental, maayong adlaw. Aniya na usab kita karon sa lain na pud nga edisyon sa programang Kapulisan ug Katawhan. Kini nga maong programa Kapulisan ug Katawhan, magahisgot kini sa mga gimbuhaton sa kapulisan, protection sa katawhan kun diin sila na-assign. So kada semana naghatag kita og mga update aron sa mga atong katawhan makahibalo sa ilahang mga gimbuhaton, sa ilahang mga gipangbuhat alang sa kaayuhan sa katawhan. O karong higayuna atong hinabion si Police Master Sergeant Marisa Monera sa lungsod sa Lupizayna para ato usab siyang mapangutana kung unsay ilahang mga activities nga gipanghimo sa maong lungsod. So before una ato siyang patibayaon sa katawhan sa lungsod sa Lupizayna o sa kinatibuk-ang probinsya sa Misamis Occidental. Ma'am, good morning. Okay, good morning ma'am, good morning sir. Akong dakong yukbo o pagtahod sa among municipal mayor sa lungsod sa Lupizayna, Honorable Mayor Michael Paschal Gutierrez, uban sa COVID Task Force headed by Honorable Pinky Gutierrez. Ingon man sa atong buutan nga mayor usab dinhi sa Oroqueta City, Honorable Mayor Lemuel Acosta. Mayong buntag kanatong tanan. So, ako lang ipaabot ang update sa kalihukan sa kapulisan sa Lupizayna nga uban sa pumunuan ni Police Lieutenant Mustafa Maconda Umpar, among officer in charge. So kami nga mga kapulisan sa Lupizayna, everyday kami nga nagkandak o rekorida along sa National Highway, ingon man usab sa kabarangayan, musulod gayud kami didto. Then nagkandak usab kami og police visibility taman sa kagabhion o sayo sa kadlawon para maprevensyonan ang mga krimen nga dili gayud angay mahitabo. So usab magkandak kami og lecture during assembly meeting para ipaabot kung ansay angay nga buhaton sa mga katawhan sa lungsod sa Lupizayna, dili lang sa lungsod sa Lupizayna, ingon man usab sa tanan nga mga dapit para maprevensyonan ang mga krimen nga dili angay mahitabo. So sa atong kuan karon about sa COVID update, so naa kami confirmed case nga isa na lang gyud ang nabilin. Okay, ma'am. Sa inyong pagpatrolya o sa inyong mga naghatag ba mo mga checkpoint sa inyong lugar niya? Pila ka bises sa isa ka adlaw ang inyong pag-checkpoint? So naa kami tulo ka schedule sa checkpoints every day. So kana amo gyud kana siya nga ginakandak gyud. Bisan So, asa nga area? Yes ma'am. Upat, sorry. Okay. So, upat ka schedule, kaya na kami ginasunod mga schedule. Okay. Gitagaan mo og upat jud ka bisis nga sa isa ka adlaw mo maka checkpoint. Yes, ma'am. Sa lain-lain nga area, dili isa usa lang ka area. Dili. Okay, ma'am, kumusta ang inyong mga accomplishment? So, regarding sa among operational accomplishment, sa among lungsod, naa kami duha nga nadakpan through warrant. Ang isa ani is ang oral defamation o ang isa ani ang Republic Act 9262. Okay. Nakay gustong mensahe para sa katawhan sa Lupizayna, ma'am, or sa tibok na lang good Misamis nun? So kitang tanan kinahanglan ma-update kon, kinahanglan vigilant kita sa ato ang palibot para kita ma-safety, no? Dili lang ingon nga kami nga mga kapulisan kun dili ang tibuok katawhan sa lungsod sa Lupizayna ug sa Misamis Occidental. So daghan kayong salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Okay, ma'am. Mao kadto si Police Master Sergeant Marisa Monera sa lungsod sa Lupizayna.
Alright, this time atong hinabiyon karon si Police Lieutenant Dennis Oche sa lungsod sa Aluran. Aron ato siyang mapangumusta kung unsay update sa maong lungsod. So before ana, ato na siyang patimbayaon sa katawhan sa lungsod sa Aluran ug sa kinatibuk-an sa probinsya Misamis Occidental. Sir, mayong adlaw, sir. May adlaw sa tanan no, sa mga kausapa ni ano po din yung igsoon sa kahanginan. Police Lieutenant Dennis Otse ang kasamtangang OIC sa munisipyo sa Aluran. Sa dili pa magpatimbaya ko sa atong provincial governor, Honorable Governor Philip Tan, sa atong Police Provincial Director, Police Colonel Danilo Tumanda sir, sa atong DPDA, Police Lieutenant Colonel Joram Homalon, sa atong DPDO, Police Lieutenant Colonel Dante Incason, sa atong amahan sa siyudad sa Oroqueta, Honorable Mayor Lemuel Acosta, sa atong local government unit sa munisipyo sa Aluran, headed by Honorable Mayor Juniper Roa, maayong buntag sir, ug sa 38 ka barangay sa munisipyo sa Aluran, maayong buntag sa atong tanan. Okay, sir. Kumusta ang lungsod sa Aluran? Unsay mga gipang buhat ninyo, unsay mga activities nga inyong gihimo alang sa pagpatunhay sa peace and order situation sa inyong lungsod ug sa unsa pay mga plans and programs nga gihatag sa mga kapulisan sa lungsod sa Aluran, sir? Ma'am, sa dili pa atong i-update ang atong COVID no. COVID-19 update ta karon kay mo nang atong isa sa atong importante. Ang munisipyo karon sa Aluran adunay duha ka confirmed cases. Under quarantine sila karon. Napoy recoveries nga 14. And then ang atong returning resident nang undergoing sa quarantine na karon sa Aluran quarantine facilities na 13 ka buok. And then ang nasa atong barangay quarantine facilities 38 ka buok. And then ang naka-home quarantine is 71. Dayon ang atong na-issue nga travel authority is niabot na og 1,490 gikan pagsugod ni ma'am. Daghan ding apor sa lungsod Daghan sa din, ma'am. Aluran, sir? Yes ma'am. With regards po sa peace and order, ang munisipyo sa Aluran isa gyapon sa pinakamingaw o pinakahapsay nga lungsod sa munisipyo sa probinsya sa Misamis Occidental. Sa nilabay nga semana wala gitay na record o na nasulat sa atong police blotter ma'am nga gamay nga panghitabo o dagko nga panghitabo tungod sa atong iniepekto ang atong police visibility yun ma'am. And then ang atong natay kuan ma'am, natay accomplishment. Itong November 19 naglusad kami og Manhunt Charlie, resulted to the arrest of a certain Sising Undag Tamanog. Nana siya ikaso ma'am nga rape. No bail bond recommended ma'am. So asa na siya ron? Na siya na-commit na karon sa ma'am na sa PDRC. Okay. Sa ato po PCR activities ma'am sa atong sa lungsod sa Aluran. Nagpadayon ang atong pag-apod-apod sa atong food packs sa Puris of the Poor. Ni abot na kini ma'am og 835 ka pamilya ang among nahatagan sa mga food packs. And then ugmang adlaw ma'am nagpahigayon kami og RCSP. Muna siya ang Retold Community Support Program. Muna siya atong whole nation approach in addressing sa atong local armed conflict. LCAP. Oh, yes ma'am. Yes. By Asa nga barangay? Sir? Barangay Monterrico ma'am o Gruas. Okay. Para prioritizing sa basic services ma'am, social development package and construction of infrastructure. Kibali mo nga programa ang atong gilusad nga ang dili ang taga-barangay mo adto sa munisipyo o sa sentro, kundi ang kitang nasa sentro mo adto sa barangay para atong ihatag ang atong mga basic services ma'am. Okay. Mao na isa sa atong programa sa atong gobyerno karon.
Una pa na siya nga barangay, sir, sa inyuhang ipahigayon ang inyuhang RCSP? Dili ma'am, murag ikatulo naman, murag Okay. third barangay sa ni ma'am. Unsay priority ninyo nga mga barangay, ana, sir? Katog yung nakuan sa LCAP ma'am. Okay. Na isa, ang munisipyo sa Aluran is na lima nga nakuha namo sa LCAP. Mm-mm. Under ko sa LCAP, kibali, kini katulo na to nga barangay nga atong bisitahan. Okay. Kumusta ang response sa katawhan sa inyuhang gidadaan sa RCSP? So par ma'am, malipayon sila, kiniabot ang atong mga serbisyo dito sa ilang barangay. Mm-mm. Labi na sa atong pasalamatan sila atong local government unit, pinguluhan sa atong mabtik na mayor, Mayor Juniper Rua. Halos tanan nga mga serbisyo, Mm-mm. national nga mga ahensya, paingon sa lokal nga ahensya, atong nadala sa ilang barangay para mahatagan sila kumpleto o kuan nga serbisyo mo. Okay, sir. Unsa pa yung mga programs nga inyuhang mga gipang plano sa susunod sunod nga mga adlaw, sir? Kining atong programa sa RCSP ma'am is third ni sa nga states na pay another states ani mo Okay. amo pag yung ipalambo kamo pa ipa kuan og mayo para unsa pag yung mga kakulangon ato gi ma-address ang ilang mga problema dito sa ilang barangay ma'am. And then sa atong peace and order, magpadayon ang atong police visibility, ang atong police mobile patrol magpadayon, ang atong beat patrol, checkpoint kay mo ni atong mga proactive measures against criminality, labi na sa mga places of convergence ma'am, para maiwasan nato ang mga krimen nga mangitaw sa atong area of responsibility. Unsa most common nga problema sa lungsod sa Aluran, sir? So par ma'am, ang atong munisipyo sa Aluran, ang kasagara gid ma'am is physical injury, Oh, okay. which is Manageable. kasagara is barangay level ra gid siya ma'am. Sa barangay pa lang masitol na. Okay. Sa pagpatuman sa inyuhang mga balaod nun, kalabot sa atuhang pagpakgang sa COVID-19, sir, kumusta ang response sa katawhan sa lungsod sa Aluran? So par ma'am, ang in regard sa atong COVID-19, nag-implement gyapon kita, nagpadayon kita pag-implement sa atong health protocol. Kining wearing of face mask, face shield, physical distancing. Magkanunayon gyapon ang atong pagpangita sa atong mga katawan sa munisipyo sa Aluran para mahilayo kita sa maong epidemya. And then mas mayo-mayo naman pud ang ilang kuan ma'am, ilang response. Okay. Mag-usay magrubing-rubing niya ang mga katawhan mo sunod pud sa atong mga kuan ordinansa nga gihimugna sa atong munisipyo. Ang pagpatuman sa curfew hour, sir, stricto ba ninyo nga gi-imposar sa Yes katawhan? ma'am, alas 9 sa gabi hantod sa alas 4 sa kadlawon ang among municipal ordinance about sa curfew. Kada gabi kami garubing 9 sa gabi magrubing kami, pagka 11 to 12 sa gabi magrubing na pud mi. So par kanang mga oras mingon gigang munisipyo sa Aluran. Okay. Dahan kayo salamat, sir, na kay gustong ipaabot nga mensahe sa katawhan sa Aluran. Isip hinapos ng mensahe sa atong mga taga Aluranon. Ako kamong iawhag magpakabana sa kahusay ug kalinaw sa atong lugar para atong makabot ang paglambo sa atong lugar sa lungsod sa Aluran. Maayong buntag sa atong tanan. God bless. Okay, dahan kayo salamat. Mao kadto si Police Lieutenant Dennis Oche sa lungsod sa Aluran. Alright, karon gayon na atong hinabion na usab si Police Captain Joel Isik sa lungsod sa Concepcion aron sasama sa nabuhat sa mga nilabay nga mga hepe sa lungsod atong pangayuan sila sa update kalabot sa ilahang mga activities, plans and programs ug accomplishment sa maong lungsod. So una, ato na siyang katibayon sa lungsod sa katawhan sa lungsod sa Concepcion o sa kinatibuk ang probinsya sa Misamis Occidental. Sir, maayong adlaw. Ma'am, mayong buntag ma'am, mayong buntag spod sa mga katawhan sa Concepcion Municipality. Ingon man sa mga katawhan nga nagsunod sa atong programa ma'am. Ug ako kung pagpangayo pangatawran no sa ato ang langdong mayor der sa Oroquita, Honorable Mayor Lemuel Acosta, sir, mayong buntag kanimo da sir. Alright, sir.
Kumusta? Unsay mga kalihukan nga inyong gipang buhat, gipang himo sa lungsod sa Concepcion aron mapatunhay ang ato ang hapsay ug kalinaw nga lungsod, sir? Yes, ma'am, no? Ang amo ang ginabuhat karon ma'am sa Concepcion Municipality, kanunay gid ming nagkandak og checkpoint, ma'am. Okay. Buntag hapon gid mi na, ma'am. Na gani panahon magkandak may checkpoint sa gabi para makita gid sa mga katawhan ang presensya sa kapulisan. Yes. Ikaduha po na, ma'am, ang pag-remind po namo sa mga katawhan regarding sa health protocols po sa COVID-19, no? Mm. Kaya mo man nang paningkamutan nga ma-maintain gid namo ang pag zero active case So, sa Concepcion. COVID-free. COVID-free pag gid mi karon, ma'am, no? Dayon kanunay po may nga rekorida. Mm. Mga hatag pa gani may mga flyers pahimangno sa mga katawhan aron paglikay sa krimen para ang Concepcion kanunay gyud magmalinawon, ma'am. Sir, kasagaran sa atong mga nahibaluan sa mga istorya-istorya sa uban nga ang mga bukirang bahin or ang mga hilit-hilit na nga mga area puli na magsuot sa face mask. So ang Concepcion sa atong nahibaluan murag na layo-layo na gid siya sa sentro. Kumusta ang katawhan sa Concepcion, sir? Kalabot sa maong mga balaudon ang pagsunod sa mga health protocols. Ang mga katawhan sa kuan, ma'am, Concepcion, kadaghanan gid, ma'am, dili gid nga po 100% gid, ma'am, no? Kadaghanan gid, ma'am, nagsunod gid sa health protocols, ma'am. Okay. Unang-una sa itong mga basic nga protocols sa to ang pagsuot og face mask. Ginasunod gid na nila, pero naay mga uban nga makalimot o sa bagay tuyo ba nila or mo nang nangadakpan, ma'am, among itong isyuhan og citation ticket, isip disiplina aron matngon gid sila, ma'am. Kay amo manggong gipaningkamutan gina, ma'am, nga unta hantod mawala ang COVID-19 sa ato ang lugar. Paningkamutan na, ma'am, nga ma-zero gid ang mga active cases sa Hantod mawala ang hantod COVID. mawala ang COVID-19 mo na yung paningkamutan, ma'am. Okay, sir. Kumusta sad ang inyong mga activities or mga programs para sa katawhan sa lungsod sa Concepcion, sir? Yes, ma'am, no. Ang kami karon, ma'am, murag bali nag-divert mi karon og kanang program gawa sa padayon na mong ginabuhat patag adlaw, ma'am, para pagpamintinar sa Kawasay Kalina sa Concepcion. Aduna may mga programa po, ma'am, para ma-feel sa katawan sa Concepcion ang presensya sa pulis ug makita nila, ma-feel nila sa pulis nga gapangga gid ang pulis sa ilaha, no. Muna nga among ginabuhat, ma'am. Tulo na ka higayon gani ni, ma'am, nga nagkandak ng medical outreach, ma'am. Okay. Dayon atong niagi murag Asa ang video mga lungsod, sir? Kasagaran ninyo hatagan, lungsod. Barangay, Sorry. ma'am. Asa nga mga barangay ninyo hatagan kasagaran sa inyong medical outreach? Yes, ma'am, ang unang nahitabuan ginong medical outreach, ma'am, katong gitawag ng barangay Upper Putungan. Dayon atong first week sa November dito na pud mi sa gitawag ng barangay Nayon. Kining barangay Nayon, ma'am, layo na gid nga parte nga barangay sa Concepcion. Okay. Tapad na ni siya sa Mutya Municipality sa Zamboanga del Norte. Oh, Ginagkuha, layo gid siya. perti kalayo gid, ma'am, kay motuyok pa man gid mi, ma'am, moagi mig Sambo Norte. Dayon ang gihimo na mo atong November 15, gi-cluster na mo ang tulo ka barangay, ma'am. Nga nag-medical outreach gihapon mi, ma'am. Dayon kaya nga Itapok lang sila sa usap area. gitapok na mo sa usa ka barangay, ma'am. Para kuan, ma'am, singa nang dito na lang para mausap pud mi, ma'am, nga kaming mga nasa gobyerno nga nagtabang po nila kay kini mga joint mangun ni siya nga kuan, ma'am, program, ma'am, sa Philippine National Police, sa Concepcion MPS, sa PNP Provincial Headquarters, sa 10th IB Philippine Army, uban sa mga stakeholders, ma'am. Uban po ang LGU Concepcion, ma'am. Nagtambaya yung, ma'am, para muhatag po ni og kanang kaayuhan para sa katawhan sa Concepcion, ma'am. Unsay dala ninyo adto nga services, sir? Yes, ma'am. Ang una, ma'am, kana sa medical outreach, na adto na may libre check-up, ma'am. Nang hatag po ni mga tambal o mga vitamins. Okay. Adto na po may libre tuli, libre alot. Nang hatag po og ang PNP, ang Miss of Police Provincial Office, ma'am, naghatag po sila og mga bugas, nagdala po sila og mga chinilas panghatag sa mga bata. Okay. Nagdala pag isda, ma'am, mga isa ka banira nga giapod-apod sa mga katawahan nga naa po dito, ma'am. So ang nakaadto, nadyo na bitbit. Yes, ma'am, tanan na ay nabitbit, ma'am, og nakita gyud nako, ma'am, nga dako ang kalipay nila sa among gibuhat, ma'am.
Okay, usa pa'y feeling sir sa nakatabang mo og ingon ana sa inyong lungsuranon. Among gibati ma'am, ug usay ang kalipay po nila ma'am, pud among kalipay nga gibati ma'am. Sige. Unang among paningkamutan ma'am, amo ganing gipahibalo during sa among program ma'am nga kini nga programa sa PNP o sa Philippine Army uban sa among mga stakeholders dili lang kay karon ra ni. Among paningkamutan nga tanang barangay sa Concepcion maka-benefit ani nga among programa. Okay. Okay, nakailugang pang mensahe or mga gusto nimong ipaabot sa katawhan sa lungsod sa Concepcion o sa Tibok, Misamis Occidental, sir? Ang ako lang ipabot no sa di lang sa taga Concepcion nga mga katawhan kundi sa tanang naminaw sa atong programa naglantaw sa atong programa no nga una ang paglikay lang unta sa krimen no magdisiplina ta sa kaugalingon nato nga di ta makahimog krimen kay atong mga pangandoy di lang kay PNP ni nga pangandoy kundi apil po ni nga pangandoy ninyo ang mamintinar nato ang kahusay ug kalinaw sa atong lugar no. Ikaduha po na kung gusto ipaabot regarding sa pandemic na to karon ngunta magdisiplina po ta sa atong kaugalingon na magsunod ta sundo na to ang mga health protocols na to nga gihatag sa IATF kay kung ato lang ng sundo na nga mga health protocol sa IATF dili gina problema sa to adig kita masudlan og COVID-19 sa ato ang lugar no muna mong tambayayong ta para ang atong tinguha makabot ginato. Okay. Okay, salamat sir. Makato si Police Captain Joel M. Isik sa lungsod sa Concepcion. Alright, padayon ka muna nagtanaw sa Oroqueta Community Channel o karong higayon na atong hinabion karon si Police Captain Roland Donor sa lungsod sa Tudela. Same sa atong gibuhat sa kaganiha nga mangayo kita sa ilang update sa mga lungsod o sa ilang mga accomplishments, sa ilang mga activities and plans and programs nga ilang gipahigayon sa mga lungsod. So before ana ato na siyang patimbayaon sa katawhan sa tibuok probinsya Misamis Occidental labi na ang katawhan sa lungsod sa Tudela. Sir, maayong adlaw sir. May buntag ma'am no. Sa dili pa ko magsugod, tugti ko nga mangayo katahuran hilabi na sa atong halangdon nga mayor Lemuel Acosta diri sa siyudad sa Oroqueta. Ay buntag kanimo sir uban man sa maiyang mga konsehalis o mga opisyalis sa siyudad. Inguman sab sa atong halangdon nga gobernador Philip Tan o sa atong mga kongresista sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental nga gilangkuban sa District 1 ug District 2 ngadto kang Congressman Mominal ug kang Congressman Jigote. Yes. O sa tanang mga mayores ma'am ug sa atong sangguniang panalawigan members o sa tanang nga mga mayor may buntag na atong tanan ug hilabi na sa akong panangga nga mayor Honorable Samuel Parihino Senior diha sa Tudela Misamis Occidental. Sa tanang mga katawhan gikan sa kinaubsan hantod sa kinatasan may buntag na atong tanan. Okay, kompleto sir. Yes ma'am. Wala yung magmakaya to sir. So, lain na sa karon nga edisyon sa atong programa sir. So, pwede na to siguro ma-share kung unsay mga plans, programs, mga activities sa lungsod sa Tudela. Okay ma'am no? Yes sir. Sa pagkakaroon atong gipadayon ang atong usual nga mga routinary activities Yes. in relation sa crime prevention program. Okay. Okay, ang ato diha atong gibuhat ang sa visibility patrols din ang atong mga kapulisan makita gid diha sa atong mga convergence area. Okay. Sa Tudela atong mahinumduman nga makita gid nato ang atong mga pulis ug patrol car diha sa may along the highway in front sa Raagas Park. Aron makita gid sa mga tao nga adunay presensya sa pulis. Og ikaduha ni ana ang pagkandak nato og mga checkpoints. This is to deter would-be criminals from transporting or traveling from one place to another. So, usa lang ni siya sa atong deterrence, sa akong gikaingon, crime prevention is better than cure. Yes. O aron atong makuha ang insakto nga suporta sa mga katawhan, atong gibuhat ang tawag nato og community engagement. Diha sa community engagement, aduna tay mga klase-klase nga mga activities mo no. Sa pagpakigbisita sa mga tao, paghatag og mga leaflets nga adunay kalambigitan sa peace and order, o
aduna pud tay sa gihimo nga kanang adapt a family program. Yes. Diin ato po mapabati nila nga the police are not only for enforcement but we are also for caring them. So atong gipakita nga kita nagtimbayata sa ato ang komunidad o nagprotekta ta. Mairisad ang ilahang traditional nga pagtuo sa puliser nga murag mahadlok sa labi nga mo'y gamiton pang hadlok sa mga nanay sa kabataan nga makakita ga uniform mahadlok. Okay. Yes ma'am, salamat kayo ma'am nga Oo. imo nang nakuan ma'am, naka-idea ko nga masulti. This is an opportunity nga ako yung ma-share na nga point. No? Sa una, tinuod na ma'am ako mismo sa bata pa ko mahadlok ko mo agi police station. Kaya ako mama mingon din sige sumbong kag pulis, nay pulis, so mahadlok ko. So na-instill na to sa mind sa ato ang mga bata nga harmful ning mga pulis. So baliktad siya muna nga imbes kay maghunahuna atong i-instill sa bata nga ang pulis protector. So anytime nga naay mo hilabot sa iya, mudagan sa pulis. So wala na nahitabo gumikan kay atong gi-indoctrinate ang atong mga anak since childhood nga mahadlok sa pulis. So munay ato ang gi-disseminate pud karon ma'am nga kinahanglan inyong mga anak inyong baliktaron tong nahitabo sa una. Ingna nga ug na gani manghilabot ninyo adto gid mo pulis kay motabang gid ninyo ng mga pulis. Anaon dapat na to mo nagiingon ma'am nga crime prevention begins at home. Yes, tinuod. Kung dili na to matudluan ang atong anak unsay sakto tabal ka na dunay kalambigitan sa crime prevention diha sa ato ang mismong panimalay, siya mismo basin pagdako siya may mahimo mismong violator. Tinuod. So pinaagi pod sa inyong mga activities karon sir motoy makapa-erase ana nga mentalidad sa katawhan. So ang naay programa sa kapulisan karon sir ang kapwa ko sagot ko program unsay inyong mga gipanghimo sa pagsanong sa mga programa sir. Okay ma'am. Katong ako naingon nga adapt a family o mao pud to siya related na siya ng kapwa ko sagot ko. So as an initiative sa Tudela Municipal Police Station or dili man kay kami rin nagbuhat ani entire province of Misamis Occidental nga mga police station nagbuhat mi og mga inisyatibo. Akong mayon ko outside the box. Nganuman wala na sa amo ang palisiya. Yes. But we are doing this out of our gratuitous kining paghatag pinaagi pagpakabana pinaagi sa pag-provide sa mga own namong resources sa mga personnel usa maambag-ambag mi ma'am para mo palit mi og bugas para among ihatag sa mga at least selected namo nga mga barangays o mga constituents and especially nag-focus mi sa gitawag og poorest of the poor as soon as possible. Kinsa katong nangihanlan gyud mas nangihanlan anang among tabang amo nang gihatag. So akong mingon klaruhon ako mingon ko nga outside the box because this is not funded mismo sa kuan amo aning kaugalingon nag-generate me to show to the people nga aduna mi pagpakabana o paghatag o balyo o dignity sa atong mga katawhan. Okay. So sa kada barangay sir halos na ba na bisitahan ninyo ang tibuok barangay sa Tudela? So far ma'am sa kadaghan sa barangay sa Tudela di wala pa gyud no. So naalay mo mga prioridad nga yes, mga barangays nga inyong mahaturan sa inyong mga yes ma'am. contacts. Og especially ang barangay sa Tudela is 33. Okay. Og aduna pag mga hinter barangays nga layo gid kaayo. So mo to inyong mga priority. Usab pod ang among gikuan karon ma'am. Wala sa namo gi-priority kayo ang medyo layo. Okay. So diri mi sa baba medyo duol ra nga nangihan lang gyud klaro pod. Dayon ang atong paglantaw diha manggod ma'am kay kinahanglan mo buhat ta sa atong activity without compromising other tasks. So pananglitan ng atong buhaton adto ta taas tanan usay ma-compromise ang atong mga tasking diri sa ubos. But we will
we will go muadto gid gahapon mi. Sa isa ka Time semana, will sir, come. makahatag ka mo og higayon para sa paghatag o pag-distribute. Yes ma'am. Every Wednesday mao nay among schedule sa among station pagbisita o pagpanghatag og mga goods sama specifically kining nanghatag ning 5 ka kilo nga bugas sa mga selected. Tabang, sir. Yes ma'am, dako na kay tabang. Okay, tagantag ka na lang higayon para makahatag ka og mensahe or nakay gustong ipaabot sa katawhan sa lungsod sa Tudela or sa kinatibuk ang katawhan sa Misamis Occidental. Okay, may buntag ka naton tanan ilabi na sa tanang mga lungsuranon sa Tudela. Din ako nagsilbi kaninyo isip public servant. Para sa ako ang pagserbisyo sa publiko mao ang paghatag ug pagtabang sa mga tawo hilabi na kadtong mga tawo nga dili makabalos. Katubit ang tabangan ni mo ma'am nga klaro gid nga di kabalos. Mao gina sila. Kay mao na kung giingon nga the ordinary citizens and the poorest of the poor or the poor families mao ni nanginahanglan og gobyerno. Yes. Mao na nga akong panawagan ninyo kita magpabilin lang nga masinundanon sa balaod, disiplina, ayon niyog awata tong atong nadakpan nga nagpiki og travel authority tungod kay usa ka na ka public health concern. So kung mga hitabo nga atong supako na basin mag-collapse mismo ang atong mga panginabuhi, tagsa nga kinabuhi, pagpanginabuhi. Kay ngano man kung aduna man goy mga cases aning umikan aning COVID no ako lang ipasabot kaninyo nga isa lang ka positive diha magkatay-katay na kung nay lockdown so mag-collapse ang inyong source of living. Yes. So miserable kayo ang inyong pagpamuyo, dili mo komportable. That's why gusto mi amo nang gibuhat among strictly gipatuman ang quarantine protocol because we want you to be happy because we love you very much. Thank you sa tanan. Alright, mao kadto si Police Captain Roland Donor sa lungsod sa Tudela. Karon ito ang hinabion si Police Lieutenant Richmond Ikay sa lungsod sa Calamba. Di na to siyang mapangmusta kalabot sa ilang mga activities, plans and programs and accomplishment, COVID-19 update sa maong lungsod. So una ato siyang patimbayaon sa katawhan sa tibuok Misamis Occidental, ilabi na sa katawhan sa lungsod sa Calamba. Sir, mayong adlaw. Okay, mayong adlaw ma'am. Sir, mayong adlaw. Una ako ang pagtambaya sa atuang Police Provincial Director, Police Colonel Daniel Dobi Tumanda. Sir, good morning sir. Ako usab nga pagtahod sa atuang amahan sa probinsya sa Misamis Occidental, Honorable Governor Philip Tan. Mayong adlaw kanimo sir. My greetings also to our Municipal Mayor in the Municipality of Calamba, Honorable Engineer Isil T. Villanueva. Pleasant morning to you ma'am. Likewise, my morning greetings sa tuwang City Mayor sa Oroquita, Mayor Honorable Limuel M. Acosta. Mayong morning kanimo Mayor. Kumusta ang lungsod sa Calamba? Safe ba kini siya sa maong sakit nga makamatay nga gitawag na COVID-19 pandemic? Yes. So far, mapasirgarbuhon kami nga magpahibalo kaninyong tanan mga Kalambahanon nga tungod sa ato ang istrikto nga implementasyon sa mga health protocol atong na padayon atong na mintinar or ato na proteksyonan na depinsaan ang ato ang lungsod no gikan sa pagsulod sa maong sakit nga makamatay. Mao na nga hantod karon kaloy sa Ginoo COVID-free ang ato ang lungsod. Ako lang pahimangno kanunay nga pahimangno sa mga katawhan sa mga Kalambahanon nga mo kupirar nga kanunay mo nga mo sunod sa ato ang mga pahimangdo sa ato ang balaod sa ato ang ordinansa. I am also warning sa mga tao nga buot nga mo piki or mo tawag ta mo imitate sa ato ang travel authority nga mga signatories. Ato nang gituyog istrikto nato ang atuang paghatag sa travel authority tungod kay naninguha tanong nga dili gyud ta masudlan sa mga sakit nga makamatay. Gid-control nato ang mga tao, ang mga aplikante, ang mga tao nga mogawas gikan sa atuang lungsod. So busa amo lang gihangyo nga
kanunay mo nga musubay sa mga requirements, musunod sa mga requirements sa paglukat og travel authority. So ayaw ninyo ipikia ang maong travel authority. So akong kusbono, I am warning, amo yung siguraduhon nga mabalog yun mo sa prisuhan kung the moment nga masapnan mo na mo nga inyong ipiki ang amo ang mga pirma diha sa travel authority. Sige, sir. Ako usab nga ipahibalo sa inyo ano nga kanunay ta nga nag-quarantine or ato gyapon nga kanunay nga gilaming no. Kita matawag na to gilaming no nga atong mga kapamilya, mga kahigalaan nga nisulod diri balik sa tuang lungsod sa Calamba. Aron ato gyud nga ma-ensure nga safe sila the moment nga mobalik sila makighalubilo balik sa komunidad no nga COVID free sila. So mao na nga diha sa tuang pagkandak og checkpoint, probing sa tuang pag libot sa tibok lungsod sa among sa higayon nga nami makita nga nag-violate sa wala nag-observe sa wearing of face mask, ang wearing official no nag-issue gyud dayon mi og citation ticket. No aron among mapaabot sa inyo nga determinado mi nga seryoso mi sa amuang pag-implementar sa mga health protocol aron nga kanunay nga ato ang mahilayo ato ang lungsod sa sakit nga makamatay nga sa ako nang ginaingon sa unahan. Kumusta usab no ang atong lungsod diha sa kabahin sa sitwasyon sa peace and order. No tungod sa ato ang padayon gihapon no nga pag-provide og police visibility sa lungsod, checkpoint, ato ang quick response team adto nakaplastar permente sa strategic place. Ato ang rubing kanunay natong gipahigayon adlaw ug gabi, labi na gabi aron ato yung kanunay nga ma-monitor no ang mga lawless elements nga buot mosulod, muguba, mupukan sa kahusay ug kalinaw sa maong lungsod. Gani aduna tay mga petty crimes lang nga mga nasapon. Kasagara gyud noon mga traffic accidents tungod kay dili gyud malikayan nga aduna gyapon mga pipila ka mga kahigalaan ato sa lungsod sa Calamba nga mag-drive gyapon nga nakainom. Mao na nga naagi mga traffic accident nga mga nagahitabo. Kanunay usab namo nga gipahigayon no nga mo ang mga police community related activities. Yes. Labi na nga nami weekly adoption of family gi-prioritize namo karon no ang mga bipat tungod kay gawa sa nanginahanglan mas labaw pud silang nanginahanglan karong panahon na tungod pud kay nakatabang sila no sa mga kapulisan no diha sa padayon natong pagpatunay sa kausay ug kalinaw sa mao nga lungsod. Padayon usab namo nga giawhag no ang mga katawhan labi na dira no sa ato ang kampanya kontra terorismo. Ako lang i-remind nga ang Executive Order number 70 is a task force to end local communist armed conflict through the whole of nation approach. No, this is not only the fight of the PNP. So kani ato ang nipakigbatok sa tanan nga mga government organizations and non-government organization. Usab akong gi-remind ang tanan nga ang matag membro sa komunidad sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Calamba is naay kalabutan no niani nga concern ato. In the first place, maintenance of peace and order is everybody's concern. Busa akong giawhag ang tanan no nga magtinabangay ta, magtinambayayungay ta no aron kitang tanan malipay no di aron tungod kay ang ato ang lungsod hapsay. So padayon mo sa pag hatag sa inyong kooperasyon, pag-extend sa inyong suporta diri sa kanamong mga kwerpo sa kapulisan sa Calamba. Kumusta ang curfew sa Calamba, sir? Naabagyapon ninyo, pa-impusar pabagyapon ninyo? Padayon gihapon nato ma'am no nga gi-impusar ang curfew. Gani aduna tay mga pipila nga mga naisuhan og citation ticket no sa mga nilabay nga semana for the period of 1 week aduna kita naisuhan nga 5. No tungod kay kining inyong ubos nga alagad no mangunay jud ko og grouping. So sa panahon sa among pag-grouping aduna gyud may masapnan kasagara gyud mga batanon. Mao bitaw na nga karon opportunity na kini nga akong awhagon ang mga kabatanunan labi na ang katong mga wala pa na membro no sa Kikidat kaning kabataan kontra droga at terorismo nga you have to get involved ani nga klaseng organization aron kanunay gyud nga ang iyong direction is naa gyud sa sakto nga dalan no dili mo mapariwara no mao na nga ako ang gi-encourage pud no ang ato ang SK Federated Chairman nga immobilize nga iyang i-activate ang iyang mga sakop no aron suportaran kitang mga kwerpo sa kapulisan sa Calamba diha sa ato ang padayon nga pagmintinar sa
kahusay ug kalinaw sa lungsod, labi na nga sa atong tinguha nga mapalayo ang mga kabatanunan sa ginadili nga droga. Alright, napakay gustong ipaabot nga mensahe, sir. Mga kuha lang dugang pahimangno sa tanano nga kaming mga kapulisan sa Calamba no kanunay nga amo mapasalig sa inyo nga kami inyong masandigan nga kami inyong anytime nga manginahanglan mo sa mga assistances na ami. So having said that no, you can always contact us through our hotline 0998-598-6928. So usbon ko no 0998-598-6928. Pwede usab sa among landline 227-166 no 227-166. May musab kamo nga mo bisita sa amuang Facebook page no Calamba Municipal Police Station aron makita ninyo ang tanan namong mga kalihukan nga may kalabigitan diha sa ato ang padayon nga kampanya kontra illegal nga droga, illegal gambling o terorismo. So kini ang inyong ubos nga alagad no Police Lieutenant Richmond Roylan at kayo no magaingon kaninyo nga kami makusganon nga magpatuman sa balaod nga kanunay adunay pagpakabana sa tawhanon nga katungod. Mayong adlaw ug daghang salamat sa tanan. Alright. Maraming salamat, sir. Makato si Police Lieutenant Richmond Itkay sa lungsod sa Calamba. Karong higayon na itong hinabion si Police Lieutenant Cipriano Baron sa lungsod sa Baliangao. Una nato siyang mapangumusta o mapangutana sa ilahang mga activities nga gipahigayon dito sa lungsod sa Baliangao. Una siya natong patimbayaon sa Misamis Occidental, ilabi na sa katawhan sa lungsod sa Baliangao. Sir, maayong adlaw. Ma'am, mayong buntag po. Ingon man sa mga atong viewers, so ingon man kay Mayor Lemuel Acosta no sa mayor nato diri sa Oroqueta City o mang adlaw pod sa tanang lumulupyo sa Baliangao, ingon man sa amuang hinangkuan halandong mayor na si Mayor Agniap Senior o inubanan sa iyang Vice Mayor na si Vice Mayor Ania Teresa Yap o ang mga kawani sa konseho o tanan sa mga mga viewers ng Tagalog Baliangao. May buntag. Okay, sir. Kumusta ang lungsod sa Baliangao? Sa may update karon sa inyong mga gipanghimo para mapatunhay ang ato ang hapsay o kalinaw sa mga lungsod, sir? So far, ng munisipyo sa Baliangao is man kanang peaceful, kay mikan sa mga tao lagi kay law abiding pod, matinuman naman sa balaod. So ang na mo dito, di lang gid po namo luagan ang mga pag-checkpoint, pagpatrolya, pagpatuman sa mga ordinansa nato kay para pod kanang ang dila pod mo spread ang sa transmission sa COVID no, labi na kanang bahang so kanunay ang among pagpatrolya ug ang among checkpoint operations. So kumusta ang ato ang update sa COVID-19? Kumusta ang sitwasyon sa status sa karon sa Baliangao, sir? Ang lungsod sa Baliangao no, aduna lay kaloy sa Ginoo aduna lay duha nga natala nga active case nato dayon. Sa sa among isolation facility kay maghugot mga gipatuman gid sa lungsod nga ang tanang mga returning OFW o mga LSI i-isolate sa gyud no. So adunay 11 kabuok nga paron dito nga undergo quarantine. So hopefully wala na madungag sa amo ang active case kay ikuan pud sila dito, i-isolate pud sila dito. Unsa mga kabag-uhan nga mga balaudnon nga gipa-imposar karon sa Baliangao? Kanilang tuod ng mga resort namo kay sa among pagkandak og checkpoint daghan gyud pong mga dili taga Baliangao nga mosulod sa among kay kung maligo lagi o mo bisita sa mga resort. So ako na lang po grab ng opportunity nga i-announce na to nga ang tanang resort sa Baliangao is sirado pa gyud no. So wala pa gyud pa dawaton nga mga bisita or mga local tourist no nga mobisita sa mga resorts nato sa Baliangao kay gumikan lagi nga para makakuha lang nato ma-contain ang kanang local transmission. So ako lang pong tanan nga nagplano nga mobisita sa resorts nato sa Baliangao labi nang katong mga mga prior booking unta nga dili na lang ta mo padayon kay para dili pud masayang inyong oras ug ang kahago kay ug makuan mo namo dito amo ginong pabalikon dayon hatag lang po na mga warning pod sa katong mo mo insist gyud nga magka-problema gid mo sa balaod kung mo pursige gid mo sulod dito nga despite sa mong warning nga dili sa gid pasudlan ang mga resorts. So mensahe na kay gustong ipaabot.
sa kuan sa mga taga Balyangaw po no nga kuan no magpabilin lang gyapon ang atong kooperasyon o pag matinumanon sa balaod o this goes out to all na po no nga mosulod ko sa Balyangaw mga bisita dito nga dapat magkuan na kanang cooperate lang po sa unsay kuan unsay patuman nga balaod Okay. dito. Okay sir, mao kato daghang kayong salamat og I hope nga mapadayon ang kahapsay ug kalinaw sa maong lungsod sir ilabi na sa pag-impusar sa inyong mga balaod. Salamat no. Okay, mao kato si Police Lieutenant Cipriano Baron sa lungsod sa Balyangaw. Alright, this time atong hinabion karon si Police Lieutenant Janos Balisco sa lungsod sa Clarin. So una nato siyang mapangumusta, mapangayuan og update sa maong lungsod. Ato siya unang pasimbayaon sa Misamis Occidental, ilabi na sa katawhan sa lungsod sa Clarin. Sir, maayong adlaw. Maayong adlaw diha kanimo Ma'am Joan. Una sa tanan ako ang pasalamatan ang atong Provincial Director nga si Police Colonel Danildo D. Tumanda. Amo sang mayor diha sa Clarin si Glorify Roa. Of course si mayor nato sa Oroqueta City si Mayor Limuel Acosta. Maayong buntag sa tanan. Oh yes sir, kumusta ang lungsod sa Clarin? Unsay mga activities na mga activities na ka-line up para mga panahon na unsay mga plans and programs sa lungsod sa Clarin sir? Karong umaabot nga Disyembre 3 doon na tay pahigayon nga LCAC sa mga barangay diha sa mga bukid nga parte nga barangay diha sa Clarin. So, unsay may mga nangahimong accomplishment karong mga panahon na sir? Naka-serve big warrant, nakadakop mi si atong nay kaso nga rape diha sa barangay Kabungaan, Clarin. Ayang pangalan si Roy Pakulba, 48 anyos. Kini nga kaso wala ni bail nga gi-recommend sa korte. Ang iyahang na rape sir, kumusta? Yang biktima ani sa ka minor de edad. Okay. Pero wala niya hilabti o kanang gipatay or giunsa? Wala ra. Buhi ang bata nga nako. Sir, unsay mga gipanghimo ninyo sir para mapatunhay ang kahapsay o kalinaw sa maong lungsod? Kanunay kaming rubing diha labi na og gabi diha sa kuan do na pod may quick response team diha sa Suman dapit nga naka-standby nga sa ka-team diha para mo responde dayon. Sa isa ka adlaw sir, pila ka bisis mo mag checkpoint or roving sa matag barangay? Sa checkpoint kaduha mi usually buntag or sa hapon. Okay. Dayon, kumusta ang pag-response? Unsay response sa katawhan sa lungsod sa Clarin sa pagpa-impusar ninyo sa mga balaudnon kalabot sa COVID-19 update? Sa COVID-19. Ang mga tao sayo pa kani kayo no mga alas 6, alas 7 mingaw na kayo nag-observe sila sa curfew pod. Og wala may bugat kay nga problema diha napita. Malinawon man. Okay, dayon kumusta ang ato ang update sa COVID-19? Sa COVID-19 do natay confirmed case nga 43. Apan naka-recover ana mga 35 na. So, babay na lang. Ang active karon 7 na lang kabaw. Okay. Napakay gustong ipaabot nga mensahe sa katawhan sa Clarin or mga impormasyon, ipahibalo para sa ila? Nagpasalamat lang ko sa mga barangay officials diya, mga barangay kapitan nga padayon nilang pag suporta gid sa mga konsehal sa lungsod o na aktibo gid sila nga ni suporta sa amo ang mga programa diha sa Clarin. Okay, dahan kay salamat sir. Mao kadto si Police Lieutenant Janos Balisco sa lungsod sa Clarin. Padayon ka mong nagtanaw sa Oroqueta Community Channel. And this time, atong hinabion karon si Police Lieutenant Charlie Men
Javier to sa lungsod sa Sapang Dalaga. Ato siyang pangumusta kalabot sa ilang mga kalihukan, update sa maong lungsod. So una siyang patibayaon sa katawhan sa Misamis Occidental, ilabi na sa katawhan sa Sapang Dalaga. Sir, maayong adlaw, sir. Thank you, ma'am. In behalf of the provincial government of Misamis Occidental, Yes. I would like to greet Governor Philip Tan sa atong amahan sa syudad, si Mayor Limuel Acosta, sir. Sa atong municipal mayor sa Pangdalaga, Donji Ilunsod Animas, sir. Sa atong OIC sa Pangdalaga, Misamis Occidental, Police Captain Ariel Mandin Taktakon, sir. In behalf, I am Police Lieutenant Charlemagne Habierto, Deputy sa Pangdalaga Municipal Police Station. Okay, sir. Kumusta ang unsay mga activities nga nakaplano, mga programa sa lungsod sa Pangdalaga? Regarding sa activities, ma'am, among dili lang kay nakaplano na gid mi nga accomplish last November 20. We conducted children feeding program amo ning in connection to the Children's Month. Tapos naapod tay clean up drive sa the same nga maong barangay sa barangay boundary. So in the future nagyapon may mga following nga mga activities naka-align na siya sa among PNP programs, ma'am. So sir, ang inyong children's feeding nga activity, kinatibuk-an na siya sa whole lungsod na siya ninyo gabutang nilang mo sa area or inyohan na siyang gibarangay-barangay? Amo lang nang gibarangay, ma'am, kaya para ma-cater na mo ang sagid ka barangay. So gabisit mo? Prior sa activities, ma'am, nagbuhat mig mga announcement Schedule sa kung asa mo dapit nga area. So sir, usa may mga gipanghimo ninyo mga kalihukan usa para mapatunhay, mapadayon ang inyong angkon sa kahapsay ug kalinaw sa maong lungsod, sir? Sa among area of responsibility, ma'am, continuous atong mapahugtanon nga law enforcement administration natay quick reaction team nga kini siya gitawag nga mobile kini siya ilang kuban sa usa ka team sa atong mga kauban nga kapulisan. Anytime nga na mga untoward incident or mga eventualities muna silang mo react within a minute na ni sila moabot. Among ihatag ang assurance sa mga lumulupyo sa Pangdalaga nga og namang gani mga kalihukan sa mga atong igsuon diya nga mga suspicious character. Ato lang ipaabot diretso sa atong hotline naman naghatag man may mga flyers among hotline para immediately makarespond sa atong mga kapulisan. Okay. Then kumusta ang ato ang drug cleared barangay sa maong lungsod, sir? Kumpleto na ba hapit? Base sa atong record in relation to drug situation, Okay. ang sa Pangdalaga doon ay 4 barangays nga atong ingon nga drug cleared barangay. Mao kini ang Bintura, Dalompinas, Kasol ug Sipak. So now tayo nagpabilin nga unom nga continuous ang atong implementation ug base sa police operational procedure nato nga ginasunod nga ato pang gipaningkamutan nga maabot na to ang ginatawag nga drug cleared Municipality. barangay. Barangay. Yes, ma'am. Okay, sir. Sa imong assessment, kumusta ang problema sa dili ba ingon nga daghan ang problema kalabot sa paglambigit sa ginadiling droga, sir? Sa pagkakaroon, ma'am, medyo dili kayo alarming ang atong Okay. drug abuse situation sa atong area of responsibility, ma'am. Considering continuous gyud atong war on drugs. Okay. So sa drugs tong
kampanya, sir. So how about sa ato ang COVID-19? Unsay update karon sa lungsod sa pangdalaga? Sa among situation in relation to COVID-19 na wala tay kuan, wala man may naka-record ya nga positive sa Okay, so drug. atong kuan, sa atong COVID-free. sakit nga COVID. Oh, nya. Pero sa atong area nga nasakupan na mo ang borderline in between sa Region 9 and Region 10 sa diri sa Rizal, sa Pangdalaga boundary. Continuous atong protocol, observance sa protocol, ma'am, atong strict compliance sa ining in and out sa atong mga transient people. Nya nagsunod jud ta sa atong mga requirements sa protocol in relation sa COVID-19. Sir, kumusta ang mga katawhan nga mosulod mugawas sa maong borders? Sorry, wala ba mo'y nakamit, wala ba mo'y nakatagbo nga mga problema nga murag lisod-lisod gyud sulbaron? So far, ma'am, wala man gyud dinagko kayo nga problema. Pero dili na to malikayan nga doon na yung mga atong mga igsuon nga medyo arrogante, medyo lisod pasabton. Pero amo lang gyapon nang ginapangitaag paagi nga Masito. sa maayo sa diplomatic nga pamaagi atong dili na madako. Okay. Nga na So, lang among kuan, ma'am, masulbad ra ay siya. maintain lang gyapon nato atong gitawag nga maximum tolerance. Okay. Okay. Dili mo guna to kalikayan, sir, no, kay lahi-lahi man og idea sad ang mga katawhan, lahi-lahi sa mga baruganan. Pero at least wala siya ingon nga ana butang og murag dako-dako nga Dili kayo. problema. So manageable ra siya. So nakay gustong mensahe, sir, gusto ipaabot nimo sa katawhan sa lungsod sa Pangdalaga o sa kinatibuk-an na lang sa Misamis Occidental. Buot na tong ipaabot sa atong mga katawan sa Misamis Occidental, especially sa among area of responsibility sa municipality of sa Pangdalaga nga hangyo lang namo ang padayon nga pagsuporta sa atong kapulisan. Kay kung wala kamo ang atong mga aktibo nga mga barangay officials and barangay tanods nga atong gitawag nga force multiplier, murag maglisod yun ang atong kuan, atong pagpatuman sa kahusay ug kalinaw. So amo lang gihangyo ang inyong aktibo nga kooperasyon ug walay puas nga pagtabang para sa kaayuhan sa tanan. Maulang kato ug akong pag-ausbon mayong buntag sa tanang lumulupyo sa Pangdalaga ug sa tibuok Misamis Occidental nga mga suking tigpaminaw niining maong programa. Okay. Salamat. Salamat kay pod, sir. Mo kato si Police Lieutenant Charlemagne Javier to sa lungsod sa Pangdalaga. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.